Kung bago pa lang, like, subscribe, comment, at ilagay natin sa playlist, guys. Okay. Akala ko kasi dati, guys, papatuloy natin na yung magnet, malaking issue talaga yan sa akin. Akala ko kasi yung magnet, ano siya, wonderful, or di ba? Pero malakas pala ang radiation, guys. Nilagay ko pa talaga sa kwarto. Pagka alam ko pala na ang magnet ay may radiation, tinitignan kong ni Google ang magnet. Tinanggal ko talaga lahat ng magnet, guys. Kasi alam kong yung pinakamalakas ang magnet, malakas ang radiation din. Pag mahina pala yung magnet niya, mahina din yung radiation, pero slight radiation daw siya. Sabi ni Google. Pero sabi ko, lakas ng radiation. Para siyang tigil, malakas ang radiation, tigil. Malakas ang radiation, tigil. Pero meron talaga siyang radiation ang magnet. Diba? May ibang bato na mataas sa radiation. May ibang bato na hindi lahat. Diba? Kahit sa pag-ibig, guys, hindi lahat ng tao mabait. Hindi lahat mapagmahal. Hindi lahat ay di mabibisyo. Para kasi inisip nila, pag marami kang bisyo, maraming bisyo, totoo na kami, di ba? Parang justify nila kami ang perfect. Kasi marami kami. Mga kunting tao, tawag nila weirdo. Di ba? Mga exotic, di ba? Pero para sa religion, di ba? Sabihin mo sa Bible na marami na kasi kami, yung maraming religion. Kami na ang perfect kasi marami kami eh. Pero kung tatanungin natin ang Bible, hindi yan sa paramihan. Ang sabi pa sa Bible, ang totoong religion, konti pa talaga. Diba? Ito mga bato, mga gemstones, hindi tayo ganun karami ng mga tao. Pero yung bisyo, mga droga doon, marami na yun ngayon. Yung mga adik-adik ngayon, nag-yosi, common na yun, nag-iinuman doon. Pero kung tatanungin natin yung Bible at tatanungin natin yung doktor at scientist, diba? Random topics to lang. Ngayon, May 14, 2025, alas 10 ng gabi na. Isang video na, last video na to for this week. Biro mo, kala kasi nila na kang nagkakape, normal lang yun. Baka siguro guys, nagduda ako, baka itong kape, itong soft drinks, itong alak, itong sigarilyo, itong droga, ito siguro dahilan na dali tayong mamatay. Ito na tinatawag na the wages of sin is death. Diba? Sinabi natin na droga, hindi sinulat sa Bible. Hindi siya sinabi doon. Pero hindi talaga siya mabuti. Kasi in the long sense, hanapin mo siya. Dependent ka na din. Pagkatapos pag wala na, magnakaw ka para bumili ng droga. Pero itong selenite guys, nasa Lazada lang, 100, medium size. Hawakan mo lang, gaganda yung pakiramdam mo. At nagsasabi daw sila, hinahalo daw sa droga. Maganda siya talaga. Powerful ang selenite guys. Maganda ang mood mo. Habang ako nagsasalita, naghahawak ako nito. Diba? Talagang matalino talaga. Nung mag-aaral sa spiritual, sa loto, or may naaral ka, at saka yung si Tick-Tight. Maganda rin ito si Tick-Tight guys. Kasi sabi nila, weirdo na nagbabato eh. Pero sabi ko sa kanila, hindi ko gagayahin kasi marami sila. Hindi, ang sabi nila, mga doktor, scientist, baliw siguro kasi, sabi lang nila yun. Konti lang kayo eh. Marami na nanigarilyo eh. Tama na kami eh. Pero marami din nagkakasakit. Yung talaga na pagkakasakit tayo, pipirahan ka ng doktor. Hindi ko sinasabing masama ang doktor o ang hospital. Tayo ang sumisira sa sarili nating katawan sa mga bagay na hindi natin alam. Kahit alam mo naman, ay dinededma mo lang, wala lang. Pero kung tatanungin nito yung doctor, scientist, ako alam kong minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Hindi naman tayo forever eh. May oras talaga mamamatay tayo. Pero ang problema lang dito is, alam na natin ang katotohanan, minsan lang tayo nabuhay. Sinasayang na natin yung buhay natin. Kasi ikala nila normal lang yung mag-alak doon. Ang droga doon, pinagbabawal sa Bible, alak talaga. Pero yung mga drugs, medyo siya, new form, bagong forma ng mga recreation. O wala siya, walang sinulat na drugs sa Bible, walang shabu, cocaine, wala nga siya eh. Kahit selenite, wala nga eh.
Pero yung mga ibang gemstones, nasa Bible. Diba? Kung tatanungin natin yung science, guys, at mga doktor, bawal talaga siya. Nag-research talaga ang doktor dyan. Hindi yan magkakamali ang doktor at scientist na sinabi nila ang sigarilyo ay nakaka-cancer talaga yan. Totoo yan yung doktor. Hindi ako maniniwala na, doktor, hindi ako maniwala sa Bible. May mga tao hindi maniwala sa Bible, hindi maniwala sa doktor. Isang araw, mabulaga na lang yan. Mag-shock na lang yan. Sakit ang tiyan ko. Sakit ang tiyan ko. Di pag-check sa doktor, may mayuma na pala. May stage 4 cancer na. Kahit si Doc Willie O nga doktor na nga Di ba? Alam, doktor siya, magaling siya, wala siyang bisyo, nagka-cancer pa nga siya Di ba? Wala siyang ipanagyayabang doktor mismo. Ang doktor namamatay pa nga nagkakasakit pa nga Di ba? Ngayon tayo walang alam. Di maniwala sa doktor, di maniwala sa Bible. Wala tayong alam So, siyempre, ang tendency, ang porsyento na magkasakit tayo, napakataas. At saka wala naman tayong perang ipapagamot dyan. Di naman tayo mayaman. Mag-dialysis ka, ilang taon lang ang buhay mo. Diba? So, wala tayong pamamayabang. Yan na talaga na, what's life for? Diba? Nandito lang tayo para magpakamatay or papatayin natin yung sarili or yun lang kasi nila na naanan sila yung nakita nila sa karamihan, akala nilang marami, akala nila perfect, akala nila tama. Mag-asawa ng maaga, okay na yun. Kasi ganito kami okay lang yung mag-aanak tayo. Baka siguro yan ang dahilan na mamatay sila ng maaga. Parang sa ninabi ko, para siyang horror, para siyang bangungot. Sabi ko, baka siguro yun ang dahilan na namamatay sila ng maaga. At yun ang dahilan na namatay sila ng maaga. Na nagka-problema sila. Siguro we are killing ourselves. Sa akin lang analyze sa aking analyzation lang. Siguro sa sobrang lang kakape, sobrang kain ng mga tinapay, mga processed food, mga noodles doon, mga sardinas. Gusto ko yung mga gulay, mga fresh na pagkain. Siguro yun ang dahilan guys din. Dito sa city, wala naman tayong negative ion, mga gamot na hangin. Puro lang usok sa sasakyan, sa factory, di ba? Siguro wala na tayong mga kahoy, puro na lang building, di ba? Mga gusali, puro na lang sasakyan, puro processed food. May kasada pa na may mga kurente na mataas sa radiation. At paano mo magagawa sa sarili mo? Dok Willie O nga. Doktor, kumain ng gulay. Walang bisyo, bigla pa nakakancel na stage 4. Ako, it's a very big alarming yan na desisyon. Kasi, paano ka naman mabubuhay sa city life? Puro lang kahoy doon, puro lang mga kasagbutan lang, mga damuhan doon, puro lang mga puno kahoy doon. Pero hindi nila alam na maganda pala sa probinsya. Di ba? Kung nagmukmuk ka lang dito sa city life kasi pagbili ng mga lotion, bili ng mga bagong gamit, sa minimalism, tapos, what ibibili na nila ng crystals, di ba? Hindi yan. Pasama yung crystals, demonyo yan. Di ba? Pero yung sigarilyo, hindi daw. May bias. Ang droga, okay lang yan. Ang alak, okay lang yan. Mag-chicks dun, okay lang yan. Magsugal, okay lang yan. Di ba? Weirdo daw ang crystals. Malino daw, kasatanas na daw tayo. Yung nagkikristal daw. Hindi siguro alam yung nagsasabi yung sarili niya. Siguro tama ba yung mga nandito sa city life? Akala kasi nila na marami sila, perfect na sila, di ba? Parang nalandun lang tayo sa drama Para tayong nasa horror Para tayong nasa trap Para tayong nandito sa matrix na system. Sino ba nagsasabi doon? Hindi ka ba naniniwala sa doktor? Hindi pa tayo naniniwala sa scientist? Hindi lahat ng scientist naniniwala kang God Yahweh sa Bible. Hindi pa tayo naniniwala sa Bible. Yun lang talaga na medyo mas bright pa tayo Pero saan pupunta ang mga kadalasan na karamihang tao? Doktor, di ba? Scientist. Pagpunta sa ospital, dying na, dead on arrival. Okay ba? Kasi magaling pa tayo Okay lang din yung sigarilyo daw. Alam mo namang bawal yun. Wala. Bullshit yung mga doktor na yun. Sa kanila, sa ibang tao. May mga tao pang ganun na hindi naniniwala. Kahit alam nang may ebidensya, alam nang may pruweba, hindi pa rin naniniwala. Ako ang perfect Akong tama May mga maraming ganung tao
Pero about sa crystals, mataas ang judgmental. Tinatago siya ng mga practice. Sabi nila sa religion, sa Islam na sabi ka, bakit ka na naniniwala sa bato? Diba? Judgmental, diba? Sabi nila, hindi yan pwede sa Islam. Yan ang gagawin mo, mamatay ka sa crystal, sa mga radiation. Hindi ako maniniwala, hindi ko nila ako makonvince. Kasi, Bible nga meron hindi sila maniwala sa Bible. Paano ko ba? Bahala sila. Tanti lang, maniniwala ako sa paniniwala ko. Alam kong paniniwala ko at ginagawa ko tama. Diba? May binabasihan tayo. Hindi tayo nagbabase lamang sa sariling kaalaman. Kailangan natin ng mga ebidensya. Kailangan natin ng mga patunay, pruweba, proof of evidence. Maraming tao nagka-agree. Mahirap kasi na wala lang, di ba? Droga daw, mabait daw. Yun na talaga na babayaran nila ang gobyerno, yung iba. Yun na talaga, marami nasisira. Kung imagine mo, isang tulog pala ng soft drinks sa red blood cells mo, sira na ang soft drinks, guys. How sad. At saka yung alcohol. Araw-araw, isang wine daw. Pag-check sa red blood cells, sira. Siguro yung fresh grapes, siguro, may mga benepisyo yun. Pero yung wine, mga alak, mga sigarilyo, droga, wala siguro siyang benepisyo, guys. Kasi, yung na-observe ko sa mga taong gumaganon, talaga nanghihina through the time. Masaya lang siya, temporary. Siguro habang tumatagal, paiksi ang buhay ng tao dito sa City Life. Ang ginawa lang natin is may mga crystals tayo na selenite at saka shungite, mga fresh fruits at vitamins. Impossible, guys, na kahit si Dick Willie kumain ng gulay, nagka-cancer pa rin. Walang bisyo. Kurente lang, guys. Kung mag-combine yung dalawa na yan, radiation at pagkain, at yun, puro lang lakad sa school, sa trabaho, kasi may kasada doon, may mga kurente doon, mga malakas na radiation, samahan pa sa unhealthy foods, at may bisyo, ang possibility na magkakasakit ka, napakataas, at madali kang mamatay. Siguro, sa aking analysis, yun siguro ang dahilan na namatay tayo. Siguro, bakit bininta nila yun kung masama yun? Siguro, mamatay ang tao na marami para di dumami yung population, diba? O siguro may nagkokontrol yan na mayayaman, mga sindikato. Wala tayong magagawa sa kanila kasi dito sa City Life yun talaga na dito sa City Life makasalanan talaga. Buti na lang kung makontrol mo sarili mo, spiritual ka, hindi ka talaga gumawa ng kasamaan at kasalanan. Kasi kung wala kang kontrol sa sarili mo, lahat gusto mo ay gagawin mo. Hindi lahat tama. Hindi lahat mabait at mabuti para sa iyo. Take note, hindi lahat na gusto mo ay tama. Yun talaga na may Bible tayo. Pero yung mga taong walang alam, hindi nag-aaral, walang paki sa mundo, sila nagsiselfon lagi, hindi nila alam na sisira lang pala yung katawan nila. Yun na talaga, pagdating ng panahon, kawawa sila. Pagdating ng panahon, kawawa lang sila. Wala pa naman tayong pera, wala naman tayong inipon, mahal pa naman magkakasakit. Diba? Imagine mo lang si Doc Willie. Doktor, walang bisyo, kumain ng gulay, stage 4 cancer, radiation lang, guys. Tayo, yun lang talaga, wala tayong pagmamayabang. Yun ang ginawa natin na marami tayong gagawin na tama dapat. Gulay, may mga bato na crystal protection sa radiation, at saka yung fresh air, vitamins. Siguro may chance na haba ang buhay ng tao. Pero pag may bisyo tayo, guys, mawawala lang lahat, guys. Instant destroy. Yun talaga na dali tayong tatanda, iitim, magkakasakit, lulus siya. Alam ko na, guys, bakit. Nagdodroga, nag-aalak doon, nagsigarilyo.
siguro, sila lang gumagawa na sisira silang sarili. Wala silang alam eh. Yung talaga na, at saka lagi tayong humawak ng cellphone. In fact, marami tayong bagay na alam na hindi natin alam. Na nakakapahamak para sa atin yung sobrang hawak ng cellphone. Sabi pa sa WHO, ng mga doktor, hindi talaga siya maganda, laging hanawakan. Yung paghawak ng cellphone ko, pag-vlog ko, pinapalit-palit ko yung kamay ko. Exchange sa kamay ko, paghawak. Yun lang talaga na ngayon, na explanation, wala talaga silang alam guys. Kawawa lang tayo guys. Parang pulubi tayo, pinipilit ka, dinidisip ka lang eh. Niloloko ka lang sa social media eh. Sa media. Pag-asawa ay solution na. Hindi pa nila alam na yung langit na sa harapan, inferno pala yun. Pinahirapan ka lang. O sige, magtrabaho ka na. Kasi may anak ka na, asawa ka na. Wala kang kaalaman. Kasi nagmamadali tayo. Lagi nagmamadali. Walang direksyon. Tama ba itong gagawin ko o hindi? Basta gusto ko lang, feeling ko lang. Hindi lahat ng nakikita mo at nararamdaman mo ay tama. Kailangan timbangin mo anong tama at hindi. Diba? Huwag ka magpadala anong sabi ng tao. Ako, anong mga ginagawa ko, lahat ng paniniwala ko, may binabasihan tayo. Diba? Maliban ni YouTube, libro, research, Bible, everything. Diba? At research talaga natin mismo. Yun talaga na mga tao ngayon, madali sila ma-offense, judgmental. Pero alam naman natin yan na baka yan ang dahilan na matay tayo guys. Pero pag sasabihan mo lang sila mga nanginginom, tatawanan ka lang. Para sabihin lang nilang baliw ka. Pero yung sinasabi ko, totoo yan. Kahit ebidensya yan sa microscope, kahit sa YouTube yan guys. May ebidensya. Pero hindi pa rin maniniwala yan. Tawag nga, nakakita mo sa mata, pero yung pag-unawa, bulag. O yung third eye nila sarado. Yung unawa nila sarado. Hindi lahat na nakikita mo ay tama. Yun na guys. So, happy good night sa lahat. Sana malaking lesson to sa inyo, sa atin, na i-check up natin yung sarili natin. Minsan na sobra natin gaming, masakit pa na matumigil tayo ng games. Baka yun ang dahilan na maghihirap tayo sa future. Magkakasakit, sayang ng oras, at limited lang ang buhay natin sa mundo. Why we should isayang ang buhay natin? Diba? Kasi lang ang buhay. Ngayon, swerte na lang, aabot ka ng 70. Ngayon, 50, 40 years old, patay na. High blood, heart attack. Asan mo ito nagkakuha ang sakit na to? Minsan, cancer, ubo-ubo. Diba? Matagal tayo matulog. Masama ang kinakain. Unhealthy foods. Diba? Wala tayong kaalaman. Nagmamadali lang for the sake of work and school. And ending naman, wala ka namang pera pang gamot mo sa sakit mo. Sa atin eh. Diba? Kawawa. Ang ending, tayo lang kawawa. Piperahan ka lang. Yun lang talaga na mahirap guys. Sobrang hirap. Hirap pa naman kumita ng pera ngayon sa buhay na to. Mahal lahat ng bilihin. It's unaffordable. Yan ngayon, sa mga taong walang alam, huwag kakaproblema yun, magkakasakit yun, at madaling magkakamatay. Diba? Sila yun. Wala silang alam. Because the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan, na hindi natin alam si God Yahweh, ay death, kamatayan. Romans 6:24 yata yan. Sa mga hindi naniwala sa New Testament, may mga tao pang ganun eh. Yun talaga na masasabi ko na totoo siya. Okay. Totoong may mga bagay na hindi natin ma-explain. Ito, di ba siguro tatawanan lang tayo sa mga mababaw na tao eh. Pero itong mga taong matatalino, maka-appreciate sa sinasabi ko. So, wag na kayo maghinaya, magsawa guys. Kasi mga sinasabi ko, totoo lang ito guys. Hindi tayo magawa ng kasamaan dito. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat sa papanood po. Thank you po. Happy good night sa lahat.
Nabutay kasi tuyo ng lalamunan. Thank you po.